and imperative of holding our leaders accountable. They have come together in this sacred space, united by a shared purpose, to call for truth, justice, and the urgent action our democracy so desperately needs. This Holy Mass is not just a gathering. It is a collective act of faith. A faith in our ability to demand accountability and restore integrity. It reminds us that when leaders betray public trust, it is not just the law they offend, it is the people they vowed to serve. At para sa ating naririto, ang laban para sa pananagutan ay laban natin lahat. Pakinggan natin ang mga boses ng mga nawalan, ng mga nagtatanong, at ng mga humihiling ng katarungan. Sa kanilang tapang, naaalala natin na kahit gaano kadilim ang hinaharap, ang integridad at katotohanan ay nananatiling pundasyon ng ating bayan. May this moment inspire us to persevere in building a Philippines where trust is not a dream, but a reality. Where leadership is rooted in humility and service, and where justice is not an aspiration, but to live through truth. Maraming salamat po sa inyo, at naway gabayan niyo tayo ng mahal na Diyos sa ating laban para sa isang tapat at maayos na pamamahala, laban para sa katotohanan, katarungan, at pananagutan. Maraming salamat po. Po sa lahat, marahil madami dito nakakilala na ang aking pagtindig dito ay sa ngalan din ng humigit kumulang 326 na biniktima at pinatay ni Duterte sa loob ng 2016 hanggang 2022. Isang tabi natin, sandali, yung usapin ng pagpatay dahil sabihin naman si Sara hindi pumatay. Pero paano na yung usapin ng pagdanakaw? Hindi ba pagpatay yun ng tiwala o katiwalaan? Paano na yung pagluluklok ng mamamayan sa kanya, sa mga bumoto sa kanya? Di ba pagpatay din ng tiwala yon? Ang tiwala at accountability ay tinuturo sa mga Katolikong eskwelahan as young as grade 2, as young as pagkapit ng pera, dapat tinuturuan na kung paano maging accountable sa piso, sa 100, sa 1,000 ang bawat bata. Hindi kapag dumating ng high school. Ito ang itinuturo sa eskwelahan ng mga Katoliko. Batikusin kami kung bakit meron kaming ganito. Welcome po sila. Malaya at yan ang demokratikong proseso. Pero sa Katolikong pagtuturo, ito po ang sinasabi ng Santo Papa. The best way to give witness to one's Catholic faith is in the political arena. At babatikos kami sa mga taong naging tiwali sa kanilang tungkulin. Pinagkatiwalaan sila, dapat panagutin din sila. Salamat po. Father Flavi, follow-up question. Can you tell us more about the January 31 rally, and still regarding this rally? Kailangan na natin kumilos. Tama yung sinasabi ng mga kaparian, hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung walang katarungan. Walang katarungan kung walang pananagutan. Kaya tayo walang kapayapaan dahil walang paghihilom. Walang nananagot sa mga kasalanan ng mga nakalipas. Kaya kailangan may managot. Kailangan may ihabla. Kami dito mga nagre-reklamo, hindi kami mga witnesses, hindi kami mga testigo. Tayo'y mga ninakawan. Tayo'y mga biktima. Tayo'y mga namatayan. Sabi nga, meron biktima ng EJK nandito. Sabi niya, sa bawat pisong winawaldas nila ay pisong tinatanggal sa pagkain ng kamag-anak nyo, ninyo, sa sweldo ninyo, sa gagastusin nyo.
Yan ang hinihingi natin. Pananagutan nila. Yan ang kailangan natin para magkaroon ng paghihilo, para magkaroon ng kapayapaan, katarungan. Yan ang hinihingi natin. Yan ang hinihingi namin noon, yan ang hinihingi natin ngayon. Kaya tayo nandito para ipaglaban kayo. Kaming lahat nagrereklamo para sa inyo. Samahan niyo kami. Huwag tayong bibitaw. Maraming Itong peace rally ng iglesia, naakusahan po yung iglesia na ginagamit ang relihiyon para sa politika. At sigurado po ako na meron din pong mag-aakusa din sa inyo. Paano nyo po sasagutin yung ganon kapag sinabihan kayo na ay kayo naman, Father, ginagamit nyo pa itong relihiyon para sa inyong political agenda? Ang mga iglesia, may karapatan naman sila magpahayag ng kanilang stand sa lahat ng issue. Sa amin, kahit kami mga Katoliko, may mga doktrina din kami, may social teaching din kami, pinapahiwatig namin sa aming mga kasama. Pero in the end, binibigyan namin ng kalayaan. Kalayaan ang aming faithful na magdesisyon at sumama. Sa payatas po ako, kahapon nag-meeting kami ng mga scavengers, ng mga waste speakers doon, piling ng basura. Mga 80 sila na dumalo sa pagpupulong. Sinabi namin ang issue. And in the end, sabi ko, ang gusto sumama, mag-perma dyan. So, wala akong mapapalakot, snack lang at transportation ang libre. So, sumama almost like 60% of them sa which is actually yun ang porsyento halos din ngayon sa mga survey. Ang majority ng Pilipino gusto ng impeachment, gusto ng quadco, gusto ng katotohanan. So, we religious leaders would need to make a stand, pero bigyan natin din ng kalayaan. Hindi nagbabago yung pagkakaibigan natin, treatment natin sa isa't isa, kahit iba ang desisyon nila kasi sa amin.